Good morning guys, tayo na nagbubukas ng plato. Panibagong araw. Panibagong bukas din natin. Alam niyo ba, at least kahit pa paano, kahit puso na ngayon yung mga vlog-vlog na ganito, at least sinisipag tayo lahat kasi meron tayong gagawin. Basta palagi lang huwag kalimutan. Una-una pa rin yun. Siyempre, una pa rin ang trabaho natin. Una pa rin yung sa tayo kumikita. Siyempre, pambayad natin ang pambayad natin ang mga bills. Yung mga hobby, pangatlo na lang. Importante yung ating huwag natin pabayaan yung ating trabaho. Yung sa tayo ng kita ng pera kasi importante. Yung ating hobby papadagdag ng saya at papadagdag ng lakas. Huwag natin pagkalitan ng ating obligasyon sa ating mga anak na mapaaral natin sila ng maayos. Tapos siyempre, magabayan natin sila ng maayos. Kaya natin. Number one is talagang maging masipag sila at maunawain niya. Pinaka-importante na maunawain sila, masipag, matyaga at may galang sila. Bawat kapwa. Siyempre, ituro natin sa kanila yung huwag silang magpaluto din sa kapwa-tao kasi marami ng mga manluluto ngayon kahit sa kanila. Unang-una, huwag na huwag magpautang. Pangalawa, huwag na huwag kayong magpautang. Walang perma ang abogado. Kasi kung may perma ang abogado, sigurado na wala silang kawalan ng pagbayad sila. Huwag kayong basta-basta magtiwala. Kasi ang dami na ngayon nagsasakitan na sila dahil sa dami ng utang, milyon palalo. Sa ngayon wala naman akong milyon, kaya wala na akong ipahiram ng milyon. Pero ang dami ko kailangan guys. Alam niyo na umabot din ako sa umabot din ako sa malaking halaga na nila. Lalo na sa kapatid ko, pinaaral ko sa kanya. Pinaaral ko ng seaman. 3 years old. Usapan namin bago ko siya pinaaral, ibalik na sa akin yung pinaaral ko sa kanya. Kasi may sa bangko lang, pinangungunin lang sa bangko, may interest yun. So, imagine mo after 10 years, kung utang sa bangko, ang tubo nun is umabot na yun ng ilang, siguro nasa, hindi, 100,000 na yung tubo nun sa bangko. Sa within 10 years, kung utang ako sa bangko ng, sabihin na lang natin, 60,000 pesos sa bangko. Within 10 years, ang tubo mo na triple o more. Kaya yan yung iba na ganyan ka, laki ang tubo. Siyempre mali pa naman doon guys, talaga sa may mga pamilya na may mga kaya. Kasi may mga pamilya naman talaga na mayayaman eh. Di ba hindi naman tayo mayaman? Isa lang tayo trabahador, isa tayo, hindi isa tayo trabahador na nagsisikap makabayad sa upa. Ganun yun, intindihin na lang natin. So, huwag na yung palaging isipin, mayaman na kami sa abroad. Siyempre, kami nga, dito sa abroad, hindi naman uso dito yung mga katulong kasi hindi ko naman kaya bayaran dito ang katulong. Kaya awan ang bayad dito kapag kumuha ka ng katulong. Saan ka kukuha ng kabayad sa katulong? Siyempre, ibayad mo, ikaw na lang kukuha para makatipid ka. Saka hindi mo kasi ako bahan ng gobyerno yun na kumuha ka dito ng katulong sa iyo. Kasi sa kalamig trabahador, hindi yan makakuha ng gobyerno. Kasi tinitingnan nila yung kita mo, income mo, makalipas. Pag nag-invite kami din sa pamilya namin, tinitingnan nila yung government kung magkano sundo. So, hindi lahat mabigyan ng visa. Ang nanay-tatay ko, hindi sila ng visa kasi matanda. Kapag senior, bibigyan talaga yan ng visa. Basta meron ka lang steady na work. Pero kapag
Pilipinas, kaibigan, pamangkin, or mga kamag-anak. Tinitingnan talaga natin kung magkano sahod mo. So, pwede namin kayo i-invite. Ako rin ba, pwede ko kayo i-invite. Pero hindi rin kayo mabibigyan ng visa. Kasi, yun nga sabi ko nga, tinitingnan ang income ng kapatid. At tinitingnan din ang bahay ko. Ang bahay ng malaki. Kung meron silang space. Hindi basta-basta. So, doon sa mga iba na gusto pumunta dito at magbakasyon, hindi yun basta-basta. Kahit na-invite ko kayo, hindi rin kayo mabibigyan ng visa na didinaya dahil na ang income ko is work, bilang isang worker is tinitingnan agad ang gobyerno. Nung muna tayo ng tubig guys, tubig. Cheers! Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo na sarap ng tubig. Sarap. Sarap ng tubig. Water. Pero kailangan mo guys, basta huwag lang tayo tumigil magdasal. Tuloy ang trabaho. Igalan lang natin ang bawat kapwa natin. Huwag tayo magsalita ng hindi maganda, huwag tayo magparinig. Kundi, tuloy lang ang buhay. Palagi lang tayo piliin natin maging magalang tayo sa kapwa. Para mas damihan ni God ang biyaya. Kung hindi man ibibigay sa atin yun, ibibigay sa ating mga anak, sa ating mga apo. Saka naniniwala talaga ako guys. Ibibigay talaga ni God yun. Yung mga pag-ulihan natin ang ginagawa na magandang ibigay natin. Hindi yung binibigyan natin ng pera or ginagawa natin silang bigay. Kundi binibigyan, pinabalik ni Lord ang pag-ulihan natin sa ano tayo, magalang tayo, ginagalang natin ang bawat desisyon ng isang tao, mag-aaral na niya o hindi. Binabalik talaga nito. Talagang hindi niya tayo binibigay. Binabalik niya sa mga anak natin, sa mga apo natin, or sa mga kamag-anak natin. At siyempre, iniingatan niya tayo. Hindi niya tayo pinapahamak. Kung maganda yung ugali natin, iniingatan tayo. Kaya, yun lang guys. Let's grow! So, so, ganyan ang maghugas ng plato, magtsaga, ganun din sa trabaho, lahat tsaga. Lahat tsaga. So, thank you guys at ingat kayo palagi, kagaya. Happy Easter everyone!